Kasi para hindi ma-influensyahan. Ayun. Okay, so yung mga ulalo ituturo, huy, Atty. Topacio, mali ka. Nakalagay sa Ombudsman Act, batas yan. The Ombudsman may request the assistance of any department. Opo. Tama naman kayo. Request the assistance. At kung titignan niyo yung konteksto ng batas, yung context, that is for information gathering. Pagkuha ng impormasyon. Let's say, kailangan ng papeles, ng titulo ng lupa sa LRA, pwede mag-request yan. Okay, di ba? Opo. Kailangan ng malaman kung sino yung may-ari ng sasakyan na ang plate number is ABC 1234. Oh, punta sila sa LTO. Ayun. Anong gustong mangyari nitong NBI? Ewan ko kung ng ombudsman o hindi. Bago daw, very clear yan, may video ako, kaya huwag niyong i-deny, binidyohan ko kayo. Very clear na sinasabi ng mga nasa NBI na bago daw mag-imbestiga yung ombudsman, pinaiimbestiga sa NBI kung credible yung mga affiants. Yung mga 18 Marines na nagsagawa ng affidavit. Okay. Kalokohan yan. Bakit? Ang pwede lang hilingin ng ombudsman sa kahit anong ahensya, impormasyon, yung katulad ng sinabi ko. Opo. O, baka sa BIR, patingin nga to the extent that it is not confidential yung binayaran na tax nito. Opo. O, BIR or LRA, yung titulo ng lupa, di ba? LTO, sasakyan. Ang gustong mangyari, kung tama yung sinasabi niya, Okay. bago daw mag-imbestiga ng ombudsman, hihintayin report ng NBI. Kung credible o hindi, kung logical, etc., yung affidavit. Mali po yun. On so many levels. Number one, hindi po pwedeng manalig ang ombudsman, an independent body, sa report on the credibility ng NBI. Anong diferensya between fact-finding at yung hihingan mo ng report ang credibility ng NBI? Yung fact-finding, humihingi ka lang ng records na naroroon na. Oh. Meron ka man records ito? Meron ka? Bigay Dali mo mo na. sa akin. Yan. Yun. Anong ibig sabihin ng verification ng credibility na niwala nga rito? Tapos yun ang ginagawa. O bago yun ang ginagawa. Maling. What the ombudsman in effect is doing is that it will be relying on the exercise by the NBI of its discretion and analysis as to whether or not a person is credible or not. Mali yun. Disira na ang independence ng ombudsman. Kung sasabihin yung bago mag-imbestigang ombudsman, hihintayin yung report namin, hindi na independent. Okay. Anong problema nito? Kasi nga po, kaya ini-insulate yung ombudsman from other departments is para makagawa siya ng impartial at unbiased na evaluation ng kaso. Nasaan ba ang NBI? Nasa Pasay. Hindi. Biro lang po. Nasaan ba ang NBI? Ang NBI ay nasa ilalim ng Department of Justice. Sino bang hepe ng Department of Justice? The Secretary of Justice. Sino ba ang boss ng Secretary of Justice? Ang Pangulo ng Pilipinas. Nasaan na ang independence ng ombudsman kung ito ay babase ng kanyang aksyon sa report ng isang ahensya na nasa ilalim ng executive? Di walay. Number 2, kaboting kahoy na may ulalo po ang procedure na sinusunod ninyo. May reklamo po, kahit sabihin yung not exactly and complete affidavit. May affidavit, 18 tao. Sinasabi, si Sandro Marcos, si Cadiz, pati si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos tumanggap ng mali-maleta. Ang affidavit na sinumpaan sa harap ng notaryo at nung kabakalawa ay nandoon yung notaryo na Siya mismo. siyang pumirma as notary public doon sa affidavit. Napatunayan na ng NBI na siya ay tunay na abogado, napatunayan na yung identity niya at may notarial commission siya doon sa lungsod kung saan dinotaryo. So ibig sabihin, genuine yan, hindi hausyaw. Okay? An affidavit according to law and decided cases is
entitled to full faith and credit on its face. Opo. Ibig sabihin, kung wala naman kayong nakikita within the four corners of the affidavit, doon sa mismo affidavit, Opo. na ito ay palso, dapat yan ay paniwalaan mo muna. Okay. Okay. With respect to credibility, sinasabi nila, baka hindi credible. Opo. Ang magsasabi po, ang magko-contest sa katotohanan ng isang affidavit ay yung itinuturong gumawa ng krimen. Ayun. Hindi yung piskal. Pag ikaw ba pupunta sa piskal, yung mga nagdemanda na sa inyo, sasabit ka ng complaint affidavit, anong gagawin ng piskal? Hihingi ng ID. Natural lang yun. Eh baka hindi ikaw yun, eh. Lalo na kung hindi ka naman kilala ng piskal. Opo. O, di ba? Oo. Ikaw ba to, pahinging ID, yung valid, voter's ID, driver's license, passport, etc. Ikaw ba to, sige, manumpa ka. Ayun. Okay, manumpa ka na, patatawag yung kabila. Oh, sagutin mo nga tiyo, may bintang sa'yo. Yung kabila, kukuha ng abogado yon, babakbakin niya yung katotohanan noong nasa complaint affidavit. Ganun po ang maayos na criminal investigation. Ito hindi ang naging tumatayo ng abogado nung mga itinuturo, NBI, yung investigador. Ito pang taduhan kahapon na gustong mangyari nitong NBI, ano? Gusto ba naman lahat ng mga taong sinampina nila ilagay sa kanya-kanyang kwarto, hiwa-hiwalay, at i-interviewin? BS yun. Parang sila ang akusado. Oh, anong kalokohan yan? Baliktad. Baliktad nga Kaya nga umalma si dating congressman Mike Defensor. Sabi niya, you are investigating a non-crime. Bakit kami ang iniimbestigahan nyo? Bakit hindi yung itinuro? Kunin nyo yung identity. Tapos, di ba? Then, hindi ko malaman kung patatawag o hindi. Tumayo nga ako, sabi ko, pagkatapos ba nito, patatawag nyo yung kabila? You answer me, yes or no. You answer me. Ang sabi? Kung hindi ko papinilit, sinabi nila, sige, kung kailangan patatawag namin. Ibig sabihin, very clear na pinoprotektahan nila. Di ba? Eto pa, nakakatawa. Pinatawag nila si Mike Defensor. Opo. Bakit? Kasi daw yung isang sasakyan na nung nag-press con ang mga 18 ay ginamit yung isang sasakyan ni Mike Defensor. Ano ngayon? Bakit tinanong ko, gusto nyo ba, ano bang gusto nyo? I-establish daw yung identity ni Mike Defensor. Natawa ako, sabi ko, may duda ba kayo na yung taong nasa harap nyo ngayon ay si Michael Defensor? May duda ba kayo? Hindi nyo ba kilala? Sabi ko nga, I don't mean to be condescending. Ayoko nakakainsulto pero naglolo ko, parang gusto kong sabihin, naglolo ko na tayo rito. Hindi nyo alam na ito si Mike Defensor? May duda ba kayo? Sabi na, hindi nyo kilala si Mike Defensor. Kilala, anong problema ngayon? Yun naman pala kako So, ba't pinatawag nyo pa? Bago yung sa asawa, ayaw pang sabihin yung purpose. Ang purpose is, since yung sasakyan ay rehistrado sa pangalan ng asawa, pinatawag to harass. Kailangan mo bang tawagin yung registered owner? Nandoon na nga sa LTO, kinuha mo na nga na siya yung registered owner. Alam nyo ang aim nitong NBI para buwisitin, i-harass, to vex, to intimidate, para takutin na ang message na pinapadala nito sa mga prospective na other witnesses ay wag na kayo mag-witness, bibwisitin din namin kayo, imbestigahan din namin kayo. Ganun ang pinapalabas. Kasi sinabi ni Atty. Baligod, may next batch pa na 10. Para sinasabi nila, yan pagka tumestigo kayo, eto rin ang sasapitin nyo. Eto pa ang isang nakakatawa Eto pa. Nakatanggap pala ng liham si Atty. Baligod. Kahapon ko lang nalaman na pinatatawag sila ng ombudsman at itatanungin yung 18. Hindi ba nakakatawa yun? Bakit mo dineputize yung NBI para tanungin yung 18? Ikaw pala mismo tatanungin mo na rin at a later date. Abay, tinatakasan ka ng katinuan. Di ba? Why would you delegate something that you yourself will be doing? Ay nako, wala na siyata sa tamang pag-iisip yung ombudsman natin. O talagang hindi. Actually, nasa tamang pag-iisip yan. Hindi, baka ikukumpara lang. Hindi. Bakit mo pa ikukumpara? Nasisira na ng independence mo. But you don't have to compare. Diretso mo na. Hindi, ito ang aim niyan para maabala
yung mga tao, inaabala nila, tinatakot nila. Ba't ayaw nilang patawag yung tinuturo? Oh, may affidavit dito. Totoo ba to? Yun. Hindi, totoo kasi ito, ganito yan, ganito. Oh, bakit hindi ganon? Palibhasa, malalaking mga tao, sina Sandro Marcos, sina dating Yusek Cadiz, mismo si Bongbong Marcos, syempre, of course, walang jurisdiction naman ng ombudsman over a sitting president. Opo. Oh, si Martin Romualdez, pwede. Oh, bakit hindi yun ang impita na halatang halata kayo? Ba't hindi yung patawag nyo? Bakit yung mga tao na nagsusumbong, bakit hindi yung isinumbong? Oh. Pagkatapos, sasabihin noong mga investigating officers sa Special Action Unit, these are witnesses. Pagkatapos sasabihin ng hepe nyo, hindi pa sigurado kung witnesses yan. Abay, naglulukuhan na talaga tayo dito. Oh. Katarantaduhan na yan. Yan po ay dapat malaman ng ating mga taong bayan kasi bawal po ang media doon sa mismong investigation room. Oh. So, sabi ko, magbibideo kami because this is a matter of public interest. Hindi naman kasama sa anti-wire tapping to, data privacy. Oh. Eh di, binidyo ko, yun ang lumabas na kakengkoy nila. Puro kengkoy. Terrible. Alam mo, ang nakakalungkot dito, Ma'am Jubes, Opo, sir. yung mga institusyon na dapat magtanggol sa atin, isa-isang nabababoy. Oh, ombudsman, nababoy. Blue Ribbon, nababoy. Pati NBI ba naman? Ako po, galing din sa NBI noon eh. Noong panahon ni Mayor Lim, when he was NBI director, ang tingin nun sa NBI, napakataas. Sagrado yan, actually. Oo, in fact, pag natatakot ka sa pulis, hindi naman sa pagmamaliit sa kaibigan nating mga pulis, or pulis ang salary na itinuturo, NBI ang takbo. Opo. Pag matter of national importance, NBI ang takbo. Hanggang ngayon naman, ang NBI ay binubuo ng mga tao, mga babae at lalaki na may mataas na antas ng profesionalismo. Matatalino, masisipag. Kanya lang, yung pag nilagay mo sa leadership ay isang tao na ang misyon lamang ay para sirain yung mga kritiko ng gobyerno, eh walang mangyayari. Mangangamoting kahoy na may ulalo din yan. Oh. Ginawa nila sa ombudsman. O, di ba? Parang yung Blue Ribbon. Yung Blue Ribbon. O, sinong inilagay nila? Itong si Boy Takip. O, di ba? Nawala nang ginawa kundi pagtakpan. O, di ba? Kita mo ang nangyayari dyan, no? Bago, dinadaan pa sa katatawanan. Wala namang natatawa sa kanya. Nakatakot Diba? na yan, sir. Pag sinasabing, selective justice ka naman, sinasabi, siguro nainggit lang sila kasi mas pogi ako sa kanila. Oh. Hindi naman papugian ang Blue Ribbon. Oh. Etong si Lacson, nung nagkakampanya ng 2025, napakayabang yan. Sabi niya, may mahigit 6 pong congressman ang sangkot sa flood control scam. Pag ako'y binoto nyo, iimbestigahan ko yan. Ano nangyari? Bakit? Komite de silensyo na siya. Tuwing pupunta sa pintuan ng Malacanang ang investigasyon, pinipigil niya. Yung Brave 18, hindi pa nga niya na tatawag sa Senado, sinasabi na niya, hindi credible. Wow. Meron pa siyang pag pinapatong-patong daw yung 805 billion aabot sa langit. Ba't naman pagpapatong-patungin mo yung 805 billion? Nasisiraan ka ba ng bait? Pero siyempre kalat yun, nasa maleta nga eh. Itong si Pink talaga, yung mga tirada eh. Kahoy din eh. Oo. Wow. Di ba? Di ba? Tinanggal nila si Marcoleta dahil papalapit na ng papalapit sa Malacanang. Pagkatapos, gagawa siya ng mga splice na video para siraan si Marcoleta kasi yun ang talagang nagkikriticize sa kanya. Bago yung Blue Ribbon, may partial report pang nalalaman. Di ba? Wala namang gustong pumirma. Bago nung sinasabi ni Senator Marcoleta, ipatatawag mo ba yung 18? Sabi niya, sige, sa isang kondisyon, pirmahan mo yung partial report. May ano yung parang bata, usapang grade 1. Di ba? Bakit i-hostage mo yung pagtawag ng 18 sa pagpirma ng kengkoy mong report? Samantalang katungkulan mong ipatawag ang lahat ng tao na nagsasabing may kinalaman sila dito. Si Rizzo Antiveros nga kung sino-sinong koloko yung pinatawag nung hearing ni Pastor Kibuloy. Di ba? Yan ang nangyayari.
pinipili niya yung mga testigo. Yung mga testigo na papawalang sala sa Pangulo at kay Martin Romualdez. Oh, di ba? Bakit ganon? Yun ang malaking problema rito. Pagkatapos, ang NBI, yung tao na inakusahan ng rape, yung sa Patidongan ba yun? Oh, na yung kami ni Boss Jigs ay nag-presscon kami. Opo. At ngayon, meron pa nung lumabas yung tungkol kay Patigongan nung nag-press release kami at nag-presscon kami ni Jigs. Opo. May lumalabas pa ng mga tao na parang itinuturo pa siya dun sa ambush. Hala. Hindi naman namatay. Yung mayor ng Darobo sa Surigao del Sur. Oh, yan ang mabigat. Oo. Yung mga tao na tinuturo na may kasalanan, binibaby nila, pinoprotektahan nila. Yung mga nagtuturo ay yun ang Delikado. binibwisit nila. Eh, sino pang magsusumbo ngayon? Yan ang masakit, nasisira yung mga institusyon. Anyway, Ma'am Juice, bago tayo mag-break ay pa-shoutout nga. Ano yung may nagpapa-shoutout po rito? Ayan. I-shoutout natin, dalihan mo Victor. Napakabagal ito si Victor eh. Bigla. Naku, Pero attorney regards daw po sa inyo sabi ng mga bisita kagabi sa Heritage, sila Manila Rotary Club. ganun ba? Yung grupo. Yung original ba itong Original po. Manila Rotary Club? Opo. Oo. Sabi Eto. extend daw yung regards. Ay oo, sa'yo. sayang wala nga ako roon at may mga meetings tayo pero Opo. mamaya ay dadaan po tayo at tayo po ay makikipaglibing. Anyway, isang shout out, ito yata ay newly appointed judge ng Bayambang, Pangasinan, si Judge Romeo Caboteja Jr. Na dating nasa Judge Office of the Solicitor General. General. Yan. Okay. Ngayon ay huwes na siya. Yan. Oh, yeah. Ito siguro ay half-cousin ni Justice Cabotaje Tang.